Ang oras natin ngayon dito ay alas 9:30 na po ng gabi. Pero napakaliwanag pa rin dito sa Greenland mga kabayan, no? Napakaganda dito ng pwesto mga kabayan, no? Ang magandang pwesto mga kabayan, no? Yan yung green, no? Kasi meron siyang terrace sa labas. Kinagat yung anak ko. Be, patingin be, nakagat be. Ito po, napumula mga kabayan, no? Kinagat siya ng bata din. Na Amaya? Come here. Ayun, baba na tayo mga kabayan, no? Kasi kukunin ko na yung anak ko. Tumawag yung misis ko sa akin dahil kinagat daw yung anak ko ng bata din. Yung kamay ng anak ko kinagat daw. So tingnan natin kung ano nangyari. Tapos tinapunan daw din siya ng buhangin kasi naglalaro sila doon. Dito po yung anak ko, naglalaro sila ngayon. Ito po yung playground nila dito. Ito po yung paligid natin, no? Napakatahimik dito mga bahay. Yan, doon sila naglalaro. Amaya. Where's Amaya? Na Amaya. Come. Come. Bye-bye na, bye-bye. Ayan sila, dito sila naglalaro mga kabayan kapag hapon na dahil dito kinukuha yung mga bata. Ayan, nagpapainit sila, oh. Tara na. Come, come, come. Kumusta ka na, Axel? Okay lang. Galing ka ng school kanina, dito ka dumiretso? Come here. Bless Papa, please. Please. Sino nag-away? Mga kabayan, kinagat yung anak ko. Be, patingin be, nakagat be. Ito po, napumula mga kabayan, no? Kinagat siya ng bata din. Tapos tinapunan siya ng buhangin dito. Yan, umiyak pa nga, oh. Sino nag-away? Sino away? Ha? Namula talaga yung kamay niya. So dito kasi mga kabayan, hindi sila ganun kakuhan talaga dito sa mga bata. Ayan, kawawa naman yung anak ko, kinagat. Ayan, flowers sa Maya. Ayan, kuha lang flowers sa Maya, oh. Ito lang po yung kindergarten mga kabayan, oh. Naglalaro sa dito. Ayan, bato man yan, bato. Ayan, yung anak ko din na panganay, oh, nandun siya, oh. Napakatahimik dito. Maganda yung weather. Hindi sobrang lamig. Oh, slow lang, slow lang. What's that? Ayan. So ito kinagat sa mga kabayan. Pakita yung kagat be. First kagat. Ayan mga kabayan. Namula talaga, oh. Oh, ayan, oh. Kinagat yung kuwan niya. Yung kamay. Tapos tinapunan doon siya ng buhangin. Bye-bye. Yan dito sa Greenland mga kabayan. Kapag naiwan mo din yan yung anak mo mga kabayan. Minsan hindi mo na alam kung ano nangyayari. Kasi hindi nila sinasabi na kung sino yung kumagat. Sino nag-away. Yan, malalaman mo lang minsan mga kabayan yung anak mo mayroong pasa, may kagat, may kamlot. Yung anak ko mga kabayan dati nakalmot din siya sa dito. Pero nalalaman kasi ng misis ko kasi dyan siya nagtatrabaho. Pero pag hindi nagtatrabaho yung misis ko dyan mga kabayan, hindi niya malalaman kasi dito hindi nila sinasabi. Halimbawa, ay kinamlot yung anak mo ng ganyan, ganyan. Tapos hindi sila kagaya sa atin sa Pilipinas mga kabayan, no? Kapag yung anak nila nasugatan, nagkabukol, yung mga magulang dito hindi kaya sa atin na makikipag-away, hanapin talaga sino talaga nagkuhan dito sa anak ko, ganyan, daming salita hanggang napapaaway na. Dito mga kabayan parang wala kuhan sa kanila, magkukuhan lang sila kung sino, ganyan. Pero kalmado sila dito, hindi sila kuhan talaga na makikipag-away kasi sabi nila bata naman yan kasi naglalaro. So dito kaya yung anak ko ito mga kabayan, kapag mayroon dito siyang mga sugat, mga bukol, yan yung mama niya, yan, nag-worry minsan, parang yung mama niya parang gusto makikipag-away, pero yan, nasanay na kasi yung mama niya dito kasi isa din sa nagbabantayan yung mama niya dito sa mga bata. Kaya alam niya dito yung mga patakaran kapag mga bata na hulog, na kasugat. Kaya dito mga kabayan, hindi mo din masisiguro minsan kung ba yung anak mo dito kasi mga bata yan, eh. Minsan makaligtaan kung hindi mabantayan. Pero sa loob mga kabayan, safe naman sa loob. Ang problema lang yung mga bata mag-aaway, makagat, matulak, yung mahulog sa mesa. Yeah. Diyan nagtatrabaho yung misis ko mga kabayan. Kung ano siya, 1 taon na mahigit. Marami na din siyang na-experience yan. Yung mga magulang na tatanungin siya bakit anong nangyari dito kasi may mga bukol. Minsan yung mga bata dyan may mga bukol, may mga kamlot yung mukha. Mayroon pa nga dyan nahulog mga kabayan, napilayan. Pero hindi lang sila sinasabi kung ano yung dahilan. Kasi dyan kasi sa kanila, mini-meeting sila na kung ano lang yung nangyayari sa loob, hindi nila sasabihin sa labas pa.
Yun lang sinabi sa kanya sa asawa ko. Kaya kapag may mga bata dyan na nakabali, hindi mo malalaman kung ano yung, kung sino yung nagtulak. Malalaman mo kung nahulog, sasabihin naman sa iyo yan ng kuan dyan na nahulog. So hindi nila sabihin kung sino yung nagbantay. Kukunin ko tong stroller mga kabayan. Yan yung ginagamit ng misis ko kapag maghatid siya sa anak ko. Yan kasi yung dinadaanan niya. Yung bahay kasi namin mga kabayan, dyan lang sa ibaba banda. Ang oras natin ngayon dito ay alas 9:30 na po ng gabi. Pero napakaliwanag pa rin dito sa Greenland mga kabayan. No? Pero sa ngayon mga kabayan, mga alas 11, alas 12 ng hating gabi, medyo dumidilim na siya konti. Dahil nga August na ngayon, magsi-September na tayo. So yung araw mga kabayan, talagang umiikot talaga siya. Hindi naman siya nag-i-stay lang na sa isang area. Kasi pag nag-stay lang siya mga kabayan, hindi nalulubog yung araw dito sa Greenland. Pero sa ngayon mga kabayan, no, ganito pa rin ka liwanag dito yung alas 9:30 ng gabi dito sa Greenland. Pero next month mga kabayan, paunti-unti na itong lulubog. Ang Greenland kasi mga kabayan, no, may nagtatanong kasi bakit dumaliwanag dito sa panahon ng summer. Mga June, July ay talagang hindi lumulubog yung araw dito. Anytime ka mga kabayan, pwede kang lumabas. Makikita mo lahat. Ganito kaliwanag mga kabayan, no, tirik na tirik yung araw. Wala talagang patayan. Basta mga June na mga kabayan, July, dyan talaga mag-uumpisa. Natamaan kasi siya ng Arctic Circle Line. Kung makikita nyo kasi sa mapa yung Greenland, nasa itaas siya, di ba mayroong bilog na mapa, tapos may guhit yan na pabilog na tinamaan ng Arctic Circle Line yung area na yun. May mga part yan hindi lang Greenland, mayroon din nata sa Canada, sa Europe. Pag tinamaan yun mga kabayan, hindi na pulong-bulubog yung araw dito sa panahon ng summer. Kabaliktaran naman ito. Kapag panahon naman dito ng winter, ay may time naman dito na hindi sumisikat yung araw. Actually, hindi naman siya sobrang dilim sa tanghali, pero makulimlim siya. So, hindi ka nasisikatan ng araw, medyo manghihina ka dito kasi, di ba yung araw, vitamin D yun. Kaya dito, mataas yung mga susay dito dahil na-stress yung tao, na-depress, yun yung kadalasan dito na sakit ng mga tao kapag hindi naarawan. Kaya, nagtitake kami dito ng vitamin D. Bali mga kabayan, tapos na pa kami interview nung company na lilipatan namin. Nakwento ko nga mga kabayan, no, yung lilipat na kami ng company, interviewin na kami. At nung isang araw, napunta na kami dun sa office ng isang company na lilipatan namin. At dun nga ay nagkausap kami. Nandun din yung boss ko mga kabayan na dito sa company ko ngayon. Kasi hindi pa ako nakalipat dun, in-interview pa lang kami. Nandun din siya, isa din siya sa nakinig ng interview habang in-interview kami nung in charge talaga ng company na lilipatan namin. Kasi mas nauna na kasi yung boss ko na interview doon at saka yung isang kasama ko na Greenlandic na interview na din siya. Ang pagdating namin doon mga kabayan, dalawa kasi kami na Pilipino. Nandun na sila dalawa, nung boss ko na isa, tapos yung mag-interview sa amin. Tinanong agad kami. Dito mga kabayan, actually hindi ako kinakabahan dito sa mga interview dito sa Greenland. Kasi 90 sa tingin ko mga kabayan, basta wala ka lang mga bad record, hindi ka lang tamad na wala kang may ginawa na masama dito, 100% yung mga kabayan, basta kailangan nila ng tao, naghahanap sila, ay ma-hard ka talaga niyan. Diyan na lang kayo magtatalo sa offer kung ayaw mo. Kasi yung mga tao dito mga kabayan, ang mga trabahante dito, malakas talaga sila dito mag-demand ng sahod. Lalo na yung may mga experience. Pero pag wala kang experience mga kabayan, hindi naman pwede yung mag-demand ka ng sahod na sobrang laki naman. Gaya sa amin dito mga kabayan, nakapag-demand kami dito ng sahod dahil medyo matagal-tagal na kami dito sa Greenland na nagtatrabaho at nakikilala kami ng boss namin kung paano kami gumawa. At pagdating namin nga doon, tinanong lang kami kung payag di ba daw kami na makipagtrabaho sa kanila. Sinagot agad namin ng kasama ko na oo, payag kami kasi nga trabaho naman yung pinunta namin dito. At yun, hiningi na nga yung mga information namin kasi nga ipaprocess na nila yung papel. So diretso agad mga kabayan pagkasabi niya na payag ba kayo. Tapos hanggang dumating nga dun sa may point na hindi man kami nag-open ng mga sahod, hindi kami nag-demand, hindi kami nag-request. Ang ni-request lang talaga namin yung bahay na lilipatan, yung magagamit namin na sasakyan, tapos kung ano ba yung mga project, yun lang. Pero sa sahod mga kabayan, ang nag-open up kasi yung boss namin, yung dito sa company ko ngayon,
Bali siya ang nag-declare na okay ba sa inyo na ganito ang yung sahod. So, yun mga kabayan, medyo nagulat lang kami kasi pinataasan niya ng kuan. Hindi naman sa sobrang taas. Bali, parang sakto lang dun mga kabayan sa tinaas niya kasi yung mga bilihin kasi dito sa Greenland, mahal na din. Kasi kada taon mga kabayan, nag-i-increase. Yung bahay nag-i-increase dito kada taon. Siyempre yung mga pagkain, mga bilihin. So, parang yung starting namin dati na sahod at ngayon parang ganun lang din yung sitwasyon. At least parang nahabol lang dun ba, nadagdag dun sa mga tumaas na bilihin dito. Kasi kung nag-demand kami ng medyo mataas mga kabayan, hahabulin naman nila. Kasi alam ko naman dito yung rate talaga ng trabaho ng electrician, mga skill dito malaki talaga. Kami lang ng kasama ko, medyo nahihiya talaga kami mag-demand. At parang hindi kami sanay mga kabayan. Kasi sa Pilipinas pa mga kabayan, no, kung ano talaga yung minimum na salary, yun talaga yung binibigay doon. So depende na lang kung talagang mataas yung posisyon mo, kailangan mo mag-demand. Pero kadalasan doon sa Pilipinas pag na-interview ako mga kabayan, alam ko na yung sahod, hindi pa ako pumapasok. Kasi alam ko na yung rate ng mga skill doon sa Pilipinas hindi naman sa kalakihan. Pero dito, pwede kami kuan dito, makipagtawaran, lalo na pag alam nila na magaling kang gumawa at maasahan ka. Ito lang yung lugar dito mga kabayan, no? Abot pa rin yung liwanag dito. Yan po. Yan po yung araw, medyo pababa na siya. Pero tingnan nyo yung mga bahay, mga kahoy lang talaga ito mga kabayan. Pero darating yung panahon mga kabayan na talagang lulubo yung population dito. Magigiba na siguro to, mapapalitan na ng mga building. Pero sana hindi ito gigibain kasi ito yung maganda tingnan kasi sa Greenland, itong mga ganyan na mga bahay. Makulay kasi sa mga bayan kaysa yung mga building na ginagawa namin ngayon. May kulay naman yung building ginagawa namin pero wala na siyang, parang normal lang siya na kuan na building, parang sa city na talaga. Hindi gaya nito. Ito yung gusto ko ng mga bahay, yung medyo maliliit-liit lang. Ang problema nito, ilan lang yung makakuan yan. Ilang tao lang yung makatira dyan, isang pamilya. Medyo hindi naman matagal yung mga pinag-usapan namin dun. Kasi in-explain lang nila yung trabaho, tapos yung pagpaprocess ng papel. Gusto agad nung yung sa kumpanya na yun, yung parang pinaka-head siya, na lilipat agad kami sa 2 linggo. So dito mga kabayan, hindi naman ganun kadali dito na lilipat ka kasi kami ay mga temporary work permit lang kami. Okay lang kung permanent residence kami dito kasi pwede kami agad magpaalam dun sa company namin. Gagawa lang kami ng letter. Pag ma-approve yun, pwede na kami lilipat agad. Kasi pag permanent residence ka na dito, kahit saan ka naman magtrabaho dito kung ayaw mo sa tinatrabuhan mo yun. Pero kami, may kontrata talaga kami sinusunod na bawal naming alisan ang company na ito kapag hindi pa tapos yung kontrata, or either nag-declare yung company namin ng release na pwede na kaming lilipat at hindi na nila kami kailangan. Akyat tayo dito sa itaas mga kabayan, no? Ipapakita ko sa inyo yung may mga bahay dito. Yan, makikita natin yan sa itaas kung gaano kaganda. Napakatahimik dito ng bahay na to, parang nasa probinsya lang. Ayan, pero titingnan pa namin mga kabayan, no, kung ano kaya yung sitwasyon na yun. Kasi hanggang January pa kasi yung kontrata namin dito sa company namin. So sana magawa ng paraan nila kasi tatawag daw sila dun sa may Denmark. Kasi yung Denmark mga kabayan, yun talaga yung paprocess ng mga papel, kung ano yung kailangan. So baka magawa nila ng paraan yung mga kabayan na kami ay makalipat agad. Ang inaantay na lang namin ito, ang sabi kasi ng boss namin, mag-resign daw kami dito sa company namin. Magsabi lang daw sila, tapos i-asikusuhin daw nila yung papel namin para makalipat daw kami agad. Ito na po yung mga bahay dito mga kabayan, napakaganda. Pag tinatamaan siya ng araw mga kabayan, makikita mo siya, kumikinang-kinang siya. Nasa gilid kasi siya ng dagat. Ayan po, may mga pato pa nga dun mga kabayan, no? Ayan po, ayan. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila dyan. May kinakain ba sila ng mga isda. Tapos marami po nagpipishing dito. Yan. Pag maganda yung panahon, asahan mo na napakaraming mga fishing boat, fisherman na umaalis
para manguha ng isda. Ayan. So, tingnan nyo mga kabayan, no? Tatlo sila, mayroon pa dun sa likod. Ayan. So dito mga kabayan, mayroon pang mga pato dito naglangoy-langoy. Hindi sila nilalamig, no? Ayan, ganito po ganda yung mga bahay dito. Grabe, sobrang ganda mga kabayan. Napaka-aliwalas dito. Alas 9:30, mag alas 10 na, pero liwanag pa rin, oh. Ayan, napakalinis. Grabe, napakaganda dito ng pwesto mga kabayan, no? Ang magandang pwesto mga kabayan, no? Yan yung green, no? Kasi meron siyang terrace sa labas. Tapos dagat-dagat. Yan, sa panahon ng winter dito mga kabayan, puting-puti talaga to dito. At medyo mahirap din maglakad dyan mga kabayan kasi lubog ka talaga dyan. Kaya ganyan yung mga bahay na yun, no? Nakapatong siya, nakahang. Kasi hanggang dyan yung mga kabayan, yung snow. At saka itong dagat na to minsan naghihilo yan dito. Yan, oh, halos pare-pareho yung mga bahay. Ito na yung sitwasyon natin ngayon mga kabayan, no? Alas 10:30 na po dito ng gabi. Unti-unti nang lumulubog yung araw. Ayan po. So ibig sabihin mga kabayan, talagang malapit na yung winter dito. At medyo didilim na sa mga kabayan kapag panahon na dito ng alas 11. So baka sa susunod mga kabayan na buwan, alas 10 na ng gabi, didilim na, alas 9, alas 8, hanggang babalik na po siya sa normal na lulubog na po siya sa alas 6. So hanggang hindi na din normal dahil lulubog na naman palagi yung araw dito at hindi na natin makikita sa mahabang panahon. Babalik na naman yung araw sa paglubog kung saan matagal na naman siya bago sisikat. Ito na po yung itsura mga kabayan kapag wala na po siyang araw. Medyo padilim-dilim na nga siya. Kung napapansin nyo dito, medyo mababa kasi dito banda, natakpan siya ng bundok. Ayan, so ganito nakatahimik. So alas 11 na po dito ng gabi. Ganito yung itsura. So maya maya mga kabayan, mga alas 12 medyo didilim na talaga ito. Ayan po, ito po yung kanto dito. So ngayon pauwi na tayo ng bahay. Tara, samahan nyo ako mga kabayan. Papakita ko sa inyo dito yung mga madadaanan natin. Yan yung sign na parang palubog na yung araw. Pagka alas 11 dito kasi mga kabayan, unti-unti na talagang lumulubog yung araw dito. Dahil alam naman natin mga kabayan, yung araw ay hindi naman siya nag-i-stay talaga. Ang Greenland, kapag summer mga kabayan, hindi lumulubog yung araw dito sa panahon ng June, July. Pero pag August ay unti-unti na ding nag-a-adjust. Dati kasi kahit alas 12 mga kabayan ng hating gabi ay napakaliwanag at napakataas ng araw. Pero ngayon yung araw ay nasa gilid na siya. So sign na yan mga kabayan, pagdating ng alas 12 mamaya, medyo makulumlim na siya mga kabayan. Yan po, napaganda po ng panahon natin, no? Alas 11, wala nang katao-tao dito. Yung mga tao ay halos na sa loob na ng bahay. Yan. So may bus pa nagbiyahe mga kabayan. May mga tourist kasi ngayon. Ayan po mga tourist. So swerte ang panahon sa kanila ngayon mga kabayan dahil mayroong sunset. So mag-set na yung kuwan mamaya yung araw. Dahil dito sa Greenland kapag August na, malapit na yung September. Pag September medyo may dilim na dito. Yan po, may naglalakad dito, dalawang bata. So yan na yung naglalakad. Wala nang katao-tao. Bihira na din yung nagdadrive. So yung mga tao na halos na sa loob na ng bahay, nagpapahinga na.